Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Mga kababayan, sana po ay nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, samahan niyo po inyong lingkod. Umpisahan na po natin, mga kababayan. Komentuhan po natin. Ito pong nakaraang pahayag po sa Japan po ng ating Vice President. Mga kababayan, mabuti pa ang ibang bansa, mga kababayan, mabuti pa ang ibang bansa na hindi natin kalahi ay handa pong tanggapin at tatanggapin po kung sakali man pong bigyan ng interim release dahil alam naman po natin na pupolitika po ang ating dating Pangulong Duterte dahil po yan may umuugong po yan po na bayaran na politika. Kahit po alam naman po nila sa mga sarili nila na wala pong nilabag at walang pagkakamali po na ginawa yan dahil kailangan niya ipagtanggol ang ating bansa sa salot at grabing problema po dahil nga po sa salot na pulburon, mga kababayan, at syempre mga terorista. Ang nakakalungkot lang po, mga kababayan, buti pa ang ibang bansa willing tanggapin ang ating dating Pangulong Duterte. Samantalang sa ating bansa, meron tayong Pangulo na ayaw ng tanggapin at ayaw na rin yata nilang pauwiin ang isang Pilipino at naging presidente ng bansa. Ganyan po katindi at kawawalang hiya itong mga tao na ito umano. Grabe po. At sila po'y naging tao pa. Napakawawalang hiya umano itong mga tao na ito. Buti pa ang ibang bansa. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Mayroon umano bansang handang tumanggap kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung sakaling maaprubahan ng International Criminal Court ang kanilang interim release ayon kay Vice President Sara Duterte. Nakipag-usapan niya siya sa mga kakilala niya sa ibang bansa upang makahanap ng tatanggap sa kanyang ama kung papayagan itong pansamantalang makaalis sa detention facility. Umaasa pa rin ngayon ang pamilya Duterte na makakauwi o makakalaya na si FPRRD sa ICC Detention Facility. Dala na rin ng katandaan at iba pang karamdamang mayroon ang dating Pangulo. Makikita nyo sa ICC website, meron na third country. Meron na isang bansa na sabi na okay lang na dito nyo ilagay si dating Pangulo. Yes, sir. Kailangan kasi tanggapin siya noong bansa. Hindi pwede. Hindi pwede. Basta na siya papasok doon sa bansa na yun. Yan po mga tambay. Di ba ba? Dahil nung mga nakaraang pahayag po ay ayaw po nila tanggapin. Di ba ba? At sinabi po yan ng Executive Secretary po na si Bersamin na malabo pong tanggapin ng Pilipinas ang dating Pangulong Duterte kung ito po ay bibigyan po ng interim release ng ICC. Dahil isa rin pong problema rin diyan, mga tambay. Kung meron kasing pera-pera ito at pamumulitika, planado po nila yan . Hindi po ba? Sino po susundin ng ICC? Number 1, komento ko po, mga tambay. Komento na inyong lingkod. Siyempre po yung nagbabayad. Kung sino nagbayad, sino nagpadala, yun ang susundin ng ICC. Umano. Hindi ba? Lalo-lalo kung malaki po ang binayad, mga kababayan. Pero, kung ito naman po ay kukundinahin ng mga bansa na kasapi natin, mga tambay, lalo-lalo po sa United Nations, alam naman po ng mga bansa ang ginawa po nila kay dating Pangulong Duterte. Hindi po nabigyan ng due process yan, mga kababayan. Lalo-lalo po, kidnapping pa ginawa nila dyan. At kung yan naman po ay mapapalaya pansamantala, mga kababayan, hindi po ba nakakasama ng loob sa gobyerno natin? Di ba? Nakakasama sa mga nanunungkulan sa atin. Isang Pilipino, ayaw mong pauwiin dahil kayo ang nagplano. Ganun ba? Napakasasama po masyado nitong mga tao nito. Sobrang sama po nila, mga kababayan. Mabuti pa yung ibang lahi. Mabuti pa yung ibang bansa. Willing tanggapin itong isang Pilipino na naging Pangulo, naglingkod. Hindi lang po siya Pangulo . Napakatagal po siya. Halos buong buhay niya po ay pinaglingkod niya po
sa ating bansa. Magmula po siya na naging vice mayor, naging congressman, naging presidente. Hindi ba? Ay talagang halos buong buhay niya. Pero meron lang po isang dumating na tinulungan po nila. Ibinangon ng pamilya para po bumangong muli. Ipinalibing pa ang tatay sa libingan ng bayani. At nung panahon ng kanyang nanay ay nahatulan din po at convicted na rin po. At kailangan din po makulungan ng kanyang nanay ay hindi na po pinakulong nung panahon po ang Pangulo ay yung pinatapo nila. Mga kababayan. At itong Pangulo na ito, tumakbong Vice President, hindi nanalo kay Leni Robredo. Ngayon, nag-step down si Inday, nagbigay dahil nga sa pambubudol umano nila gamit ang tinatawag na si Ateng. Di ba? Nanalo dahil sinasabing unity team. Ano po ang nangyari? Napakarami pong pabor at tulong ang ginawa po ng pamilya Duterte sa kanila. Napakarami po. Sobra ang ginawa pong tulong at pabor. Pero ang itinaw-naw lang po ng utang na loob ng pamilyang ito, grabe. Parang hindi po Pilipino ang mga taong ito. Para po itong taga-ibang planeta. Mga walang puso't damdamin. Dahil po sa kapangyarihan, power, ginto, pera. Hindi po ba? Pulboron, coke. Ganyan po. Nakakahiya. Nakakahiyang maging Pilipino sa panahon ngayon. Meron ka isang Pilipino na binoto ng taong bayan, ayaw mong tanggapin ang kapwa mo Pilipino. Mas kinakampihan mo pa yung mga kriminal, mga naging problema ng bansa. Ibang klase ka. Mas kinampihan mo pa yung mga makakaliwang grupo na mahigit 50 taon na nagbigay ng problema sa bansa. Kaya hindi tayo umaasenso dahil sa mga ganitong klaseng grupo. Hindi po ba? Grabe. Anong klaseng tao ito? Tao pa ba ito? Nakakahiya, no? Kung mababalitaan ito sa buong mundo, merong isang bansa, Pilipinas, Pilipino, dating Pangulo, kung mabigyan man ito dahil pinupolitika nila, kung sakali man, mabigyan pansamantala, hindi tatanggapin sa Pilipinas, ayaw tanggapin sa Pilipinas, dahil may presidente na napakagaling at napakatino, mahusay tumanaw ng utang na loob. Ibang klase itong Pangulo na ito. Pilipino yan, ha? Pilipino. Ibang klase kayo. Kaya po panapanahon lang talaga yan ganun talaga Nagkaroon din kasi tayo ng tinatawag na tagapagbantay, tagatingin ng sinasabing proteksyon ng mga Pilipino, poprotektahan ng bayan, at ang Pilipino ay hindi ipamimigay sa banyaga, hindi itatapon sa ibang bansa. Pero hindi po natin nakita yan sa mga men in uniform. Sila pa mismo pumayag. Sila pa nagkaladkad. Sila pa. Ganyan po katindi ang mga general po natin ngayon. Mga kababayan, mas naglilingkod pa sa banyaga itong mga general na ito sa panahon po ng binagoong Pilipinas. Kaya nakakalungkot po. Nakakalungkot marinig mo sa balita, mga kababayan, na ang Vice President, pagka kinausap niya yung mga bansa, tinatanggap ang dating Pangulong Duterte. Nakakalungkot, ano? Yung ibang bansa, pag kinausap ng Vice President Sara Duterte, willing sila dito na lang sa amin. Meron na antimano na isang bansa na talagang nagbigay na talaga sila ng go signal. Anytime, pwede sa amin yan. Ang dating Pangulo. Hindi po ba? I think, kung hindi po ako nagkakamali, parang Japan po yata. Di ba? Itama niyo po si Kamanong. Parang Japan po yata yung isa po sa nagsabi na willing silang tanggapin. Di ba? Ang dating Pangulong Duterte. Japan. Nakita niyo po yun? Yung mga Hapon. Mga kabayan, hindi po natin kalahi. Pero welcome sa kanila ang dating Pangulo. Kasi alam nila na tama ang ginawa ng Pangulo. Bilang ikaw ay isang head ka ng state, isang commander-in-chief,
Di ba? Poproteksyonan mo yung mga tao. Normal na tao poproteksyonan mo. Hindi mo poproteksyonan yung masasama, yung gumagawa ng masama. Di mo? Kung yung Hapon na willing silang tanggapin kung hindi nagkakamali si Kamanong, alam nila na walang ginawang kasalanan si dating Pangulong Duterte. Samantalang, yung mismo ngayon na tinulungan ng pamilya, makabangon ng kanilang lahi, maibalik sa kapangyarihan sa Malacanang. Nakita nyo po ang pagkakaiba. Kaya po itong mga tao na ito, may panahon po talaga lilipas. At yung panahon po nila pag lumipas, sana po hindi nila danasin yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte na pagtanaw ng utang na loob sa pamilya Duterte, wag naman po sana nilang danasin ito sa lahi nila. Itong sa henerasyon nila. Ha? Kasi yung generation po nung tatay niya, dinanas na po nung tatay niya. Wag naman po sanang danasin ni Junior. Wag naman po sanang danasin ni Junior yung ginawa po nila sa mga Duterte. Wag naman po sana na danasin nila. Di ba? Dahil napakahusay po nilang Pangulo. Lalong-lalo po sa pagpapatupad ng batas. Mahusay po silang magbigay ng due process, mga kababayan. Ibang klase po. At mahusay po silang tumanaw ng utang na loob sa mga nakatulong sa kanila. Sana hindi po danasin ng pamilya ni Junior nila ang ginawa nila sa pamilya Duterte. Huwag naman po sana, mga kababayan. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. Nakakalungkot lang po at nakakahiya po bilang Pilipino. Ako po, mga katambay, nahihiya po ako sa panahon ngayon na ako po ay isang Pilipino. Dahil po ganito po ang nangyayari na meron po tayong hinalal na Pangulo na ganyan po ang ganyan pong ginagawang trabaho sa atin. Nilalagay po tayo sa kahihiyan sa buong mundo. Meron po tayong isang Pangulo, mga kababayan, nagtaksil sa ating bansa at lalo-lalo po sa isang Pilipino na si Rodrigo Roa Duterte. Ibang klase kayo. Huwag nyo sanang danasin. Uulitin ko po, huwag po sana nilang danasin ang dinanas po ng pamilya Duterte. Lalo-lalo po si dating Pangulong Duterte. Huwag naman po sana nilang danasin ito pong pamilya ni Junior, mga kabayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok, mga tambay. Ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa ating po mga natatanggap na tulong at biyaya, shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At ingat-ingat po kayo sa lalo-lalo po sa inyong pong mga paggawa. At sa patuloy po nagsusubscribe, like, share, and comment. Thank you po. At syempre po mga kabayan, yung dasal po natin, dire-diretso po natin, pagsama-samahin po natin, na isama po natin sa mga dasal natin na maingatan po ang pamilya Duterte. Siyempre po, ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, na sila po'y maingatan sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis at madugtungan po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte, mga kababayan. At siyempre po, thank you po sa mga dasal. At ganoon din po mga tambay, tayo po'y magdasal na tayo po'y maingatan din at ang ating buong sambayanan, mga kababayan. Tiis-tiis lang po mga kababayan, mas makapangyarihan po ang ating mga dasal kaysa po sa kasamaan. Tiis-tiis lang po. Meron naman pong kalooban ng Panginoon para po sa ating lahat. Thank you po mga kababayan. Ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.